Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Alam niyo po ba ang balita na tungkol sa pagnanais ng US government na lansagin na po, kalas-kalasin na po, binubuwag na itong International Criminal Court sa The Hague. At alam niyo po ba kung ano ang function o tungkulin di umano itong ICC, International Criminal Court? Bakit mayroong ganito? Ito po daw ay korteng pangdaigdigan na lumilitis sa mga grabeng krimen na paglabag sa sangkatauhan o sa isang sambayanan o bansa o nakararaming tao. Maraming bansa, mahigit 100 po ang miyembro nito at sa ngayon nga po ay nililitis nila ang ating presidente dati na si former President Rodrigo Roa Duterte. At ito po ang lumilitis katulad sa mga yung presidente na di umano'y maraming namatay. May maraming nga rin po namatay talaga doon sa kanyang pamamahala doon po sa giyera laban sa droga sa Pilipinas. So maraming nagreklamo. Now, binakapan pa po ito ng Philippine government ni President Bongbong Marcos ng ombudsman at so yun, kaya naipadampot po siya sa pakikipagtulungan ng kasama po yung International Police, Interpol. Marami pa po silang balak litisin o nililitis. Gusto nilang litisin din si Putin pero kinasuhan na sila ni Putin ng Russia na oras tumungtong sila roon ay lahat sila idadamputin. So ang Amerika ay hindi na rin natutuwa sa kanila at gusto na pong lansagin sila at mabura na yung klaseng yan. Ayaw kasi ng Amerika na may nakikialam sa bawat desisyon nilang gagawin kung meron man silang pupulbusin o duduruging kalaban nila na kasi po ang bansang Amerika ay kilala na parang defender siya ng mga inaaping bansa. So kung sila rin ay lilitisin ng ICC ay hindi sila papayag. Maginang Russia ay hindi rin sila palilitis sa ganitong pipitsuging International Criminal Court. Mga balibalita rin na ito ay nalalagyan, nababayaran at hindi na rin daw matitiwalaan. Bagamat maraming bansa ang nag-agree na buuin ito kasama po ang Pilipinas pero nung time ni Presidente Rodrigo Duterte ay kumalas tayo pero bagamat tayo ay kumalas, tumulong naman ang administrasyon ni Bongbong Marcos upang itong kalaban nila sa politika ng mga Duterte ay mapadampot at makulong doon at makasuhan ng maganda para hindi na para maparusahan ang nais ni PBBM pero kumbaga yung mga nasalanta na matayan ng mga pamilya o anak sa droga ay gusto nilang maparusahan talaga, hustisya. Okay? So, pero si Roa Duterte ay kumalas na rin noon dito, yung presidente siya. At hinihikayat ng presidente na si Donald Trump ng Amerika na kumalas na ang bawat mga bansa dito. So, matira ang matira. Pero yun, so hinihikayat niya. Yan lamang po ang pagnanais niya, ganun din na nakaraang presidente ng Amerika. At gusto nila talagang hindi rin sila member nito o member pero ayaw na nila rito at ayaw nilang papakialamanin ito sa sino mang gusto nilang lusubing bansa o parusahang bansa, walang lilitis. Ganyan ho kasi nung maraming mga bansa na nananakop sa iba't ibang bansa, ang Amerika, ang alliance nila noon, kasama po ang England, Australia at iba't iba pong bansa, Allied Force ay nagkakasama-sama laban sa mapang-aping bansa. Gaya po ng ating bansang Pilipinas, ang China po ang kalaban nila na isinusumbong ng administration ni PBBM at ang Amerika rin ang siyang kumukontrol upang hindi magawa ng China yung gusto niyang gawin. Ganon din sa Taiwan na kakampi na rin po ng Amerika.
Noong panahon po ng nanakop ang bansang Hapon at ang Germany, sila Hitler, sa iba't ibang bansang sinakop nila at pinahirapan at balak pamahalaan o colonialism, i-colonize o pagharian, pamahalaan o angkinin ang mga bansang sinakop nila, ay nagkaisa ang Amerika at ang ibang bansa para labanan po itong dalawang bansang ito. So, meron pa yung World War II yan. Yung World War I, iba pa rin yun. Nagkakaisa pa rin sila laban sa ibang bansa pa rin. Tinitingnan ng Amerika ang sarili niya na defender siya ng mga bansang lalapit sa kanila at hihingi ng tulong. Nakahanda sila lagi. Bagamat merong ibang bansa na nagtatry, manakop, mangagaw ng teritoryo o makialam, ay nagsusumbong sa Amerika at ipinagtatanggol ng Amerika. Okay? Ito pong binuo na at yung pong mga nung sumuko po ang bansang Hapon at ang Germany nung World War II, sila ay nilitis ng bansang Amerika kasama ang bansa nila na tumulong sa kanila. So, ngayon, meron tayong ICC, International Criminal Court, na silang lumilitis, pero nawawalan ng tiwala dito. Pinagtataguan din ito ng iba't ibang mga leader ng iba't ibang bansa o iba't ibang mga personalidad na inaapi sa ibang bansa. Katulad si Joma Sison ng CPP-NPA, dyan din po siya nagtago noon. At sa The Hague, sa Netherlands, sila ay pwedeng magpakanlong at hindi sila makuha ng kanilang bansang pinanggalingan kung saan sila di umano ay ginigipit. Kaya si Roque, na kapanalig ni Duterte, ay nandyan din. Harry Roque. At so walang tiwala sa ICC, International Criminal Court na yan ang Amerika. At ngayon, maaaring maging senaryo diyan. Kung sakaling mawala ang ICC at durugin nila at o mabuo pa rin yung kahit konti na lamang, ay hindi nila kikilalanin at hindi nila hahayaang makialam ito manghimasok sa iba't ibang bansa na pwedeng humingi ng tulong sa Amerika para lansagin nila o durugin, o maaaring sabihin natin baka bombahin nila kapag o dukutin nila dyan sa The Hague kung sila ay magmamatigas na makialam sa iba't ibang bansang gusto ng kumalas sa kanila, dahil wala naman silang kapangyarihan na labanan yung mga superpowers gaya ng China, Russia o ibang may mga Iran o Israel at Amerika. So, anong kapangyarihan nila? Kaya kung sinong bansang kakampi sa kanila, yun ang makakalaban ng Amerika at ng lahat ng kakampi ng Amerika. So, ngayon, nililitis po yung dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte, at marami ang natutuwa kung malalansag, masisira, mawawasak na itong ICC. Baka si Duterte ay mabaliwala yung ikinasa sa kanya at makauwi siya ng Pilipinas. At o kung saan man siya mapuntang bansa, o kunin siya ng Amerika o pakuha siya sa Amerika, o dating ayaw niya sa Amerika at minumura nga niya noon yan. So, hindi natin alam kung anong magiging status ni Roa Duterte kung malansag na iyan. Pero kung ayaw pa rin nilang bitawan si Duterte at may magsumbong ng mga taga-Pilipinas, na mga kakampi ni Duterte magsumbong sa Amerika na tulungan yung aming presidente, tanggalin niyo siya doon dahil ito ay pinagkakaisahan lang di umano siya ng pamahalaan ngayon o administrasyon ng Pilipinas, dahil ganun ang pananaw ng iba, ay ewan kung tutugon ng Amerika. Nakikikampi rin si PBBM, kanyang administrasyon sa Amerika, pero hindi masyadong ganun kalapit ang Amerika sa pamahalaan ni PBBM because of the many corruptions in our country. So, nagmamasid lang sila at handa rin silang tumulong kapag nagwala na yung mga mamamayan at talagang
merong malaking paglabag na sa pamahalaan ng PBBM, pero sa ngayon so far wala pa naman na para kikilos ang Amerika against PBBM na parang nakikialyado sa Amerika. Kaya sa mga maka-Duterte, marami ang natutuwa kung ito ay mangyayari. Baka pakawalan na nila o bitawan na nila o utusan ng Amerika din na bitawan nila lahat ng kanilang binibihag o ikinukulong dyan o nililitis. Okay? So, ewan ko kung ano magiging sagot ni PBBM. Kung siya rin ay bibitaw, ay hinihikayat niya yung mga bansa na mga presidente o namumuno ng iba't ibang bansang kasapi ng ICC na bumitaw na. Ewan ko kung yung mga tutugon, kung hindi tutugon, isa-sanction o kung anong sanction na gagawin ng Amerika. Kung hindi niya natutulungan, hindi na niya babakapan, o kung hindi natin alam po anong gagawin ni PBBM, antayin natin at subaybayan natin. Isa pang nakikita ng mga pro-Duterte at kalaban ni PBBM at sa ibang bansa na parang ang ICC ay ginagawang kakampi ng ibang bansa na may gusto silang sipain na sa sarili nilang bansa o kasuhan. Ang pinapakaso nila ay ito, dinadala nila sa ICC. Now, kung ma-dismantle yan o malansag yung ICC, so may mga mangyayari dun sa mga kinasuhan. Dahil kung lalansagin talaga nila yan, kung hindi palalansag ng kusa, hindi magwawatak-watak ng kusa ang ICC at ayaw nila, then kalaban sila ng Amerika at baka kung magalit ang Amerika, baka sila ay isa-isang dukutin o at litisin sa Amerika at doon ikulong isa-isa. Kasi oras na maglanding sila po sa Russia, nagalit sa kanila si Putin, kinasuhan na sila roon, sila ay dadamputin lahat at ikukulong at di na makakawala at bibitayin na doon. Pero pag sa Pilipinas naman sila ay pumunta, nakakampi nila ang Philippine government, ayun, medyo baka kanlungin sila o baka bitawan na rin ng gobyerno natin. Ewan lang kung ano mangyayari. Kasi para daw ginagamit sila ng Philippine government para yung lahat ng kalaban ni Presidente PBBM ay makasuhan. Pero ulitin ko, sabi nga ni PBBM, nais lang nila na mapanagot sa taong mga nasalanta ni Duterte, si Duterte managot. Ganun ang akusasyon ng mga pro-Duterte sa PBBM government. Kaya na para bang nagkakaisa ang pamahalaan daw di umano na si Duterte ay maparusahan doon. Pero sabi naman ng Philippine government, ng PBBM, ito ay dahil may kaso, hindi siya nakikialam dahil may nagsampa ng kaso. Okay? So kung hindi siya makikialam at ito ay kaso ng mga namatayan ng mga kapamilya sa sa war against drugs na ni Duterte noon, well, pwedeng bahala kung anong mangyari dyan. So, hindi makikialam si Marcos. So, pwedeng... At ito'y walang bahid politika. Ano kaya sa pananaw ninyo? Pero ako, sa aking pananaw, simple lang. Ako naman hindi PBBM o Duterte. Ang gusto ko lang sa mamamayan. Sana umunlad ang bansang Pilipinas, hindi maghari ang korupsyon, mapanagot yung mga korap talaga sa ating bansa at hindi lamang yung kalaban sa politika kundi pati yung kakampi sa politika ay panagutin at sakali mabitay para hindi pa marisan. Tapos yung kahirapan mawala at talagang magkaroon ng mga patrabaho sa ating bansa at hindi naghihirap na korap na tayo, nilubog pa sa utang na naibubulsa ng politiko yung mga perang inutang. Tapos hindi pa umuunlad, pamahal man ang mga bilihin, kaya kaawa ang mga Pilipino. Kaya ang krimen ganun pa rin. So paano walang makain, walang malamon at talagang pili lamang ang tinutulungan ng mga korap na mga politiko sa ating bansa. Okay? Dapat yung lahat ng mga korap na politiko sa ating bansa ay talagang dapat mabitay din o talagang ibalik ang bitay at sila ay pagbibitayin at talagang sila ay tanggalin sa pwesto dahil sila lamang ang nagpapayaman sa pera ng buwis ng bayan na inanakaw. So, kaso wala, hindi kayang ganapin yan ni Marcos o ni Duterte. Hanggang ayu-ayuda lang. So, kaya yan ang problema ng ating bansa. Mahirap pa rin ang
mamamayan. May mga project pero mahirap ang mamamayan. Lasog-lasog pa yung project, ghost project pa, tapos ang dami pang korupsyon. So, kaya para sa akin, mga walang kwentang mga namumuno sa ating bayan. Dapat itong mapaltan nung katulad ni Vico Soto o di kaya ni Sol Aragones o ni Leni Robredo, basta matino. Huwag na yung mga lahing kurap, mga political dynasty. Kaya pabor lang din ako na mawala ang ICC kung gagamitin lamang sila ng Philippine government o ng ibang gobyerno para lahat ng kalaban nila sa politika ay kanilang ipadampot sa ICC. Ayun lang ang ayaw ko. Karumal-dumal yung ganun sa Diyos. So, maski anong gawin natin, mahirap pa rin ang Pilipinas. Kulang na kulang sa trabaho. Wala masyadong investors. Talagang mataas ang bilihin, ang kuryente, mahal ang cost of living. Mahihirap pa rin ang mga tao. Hindi patas ang pagtulong sa mga tao. Ang mga buwis ng gobyerno, kinukurap lang din. Tuloy-tuloy yan. At ang yumayaman, yung mga politiko, mga nakaupo, yung mga government employee na high-ranking na kinakasabwat ng mga kurap na politiko sa ating bansa at yung mga kurap talaga na nanunungkulan sa iba't ibang departamento ng ating pamahalaan. Bagamat may matitino na iilan, wala namang boses. Kaya sana magkaroon tayo ng matutuwid na pamahalaan, mga mambabatas na talagang uunahin ang korupsyon. Kaso wala pa tayong ganun ngayon. Yung nangyari kay PRRD Duterte dahil nga hindi kayang litisin sa ating sariling bansa, yung kaso ni Duterte. Kaya yun nga nakakatawa, may Supreme Court tayo, bakit hindi litisin? Siguro ang PBBM walang tiwala sila sa Supreme Court o kalaban nila ito na baka mahina, hindi makasuhan si Duterte, kaya hinayaan nilang dun maisampa ito sa ICC. Dapat as president ka o as mayor, yung dating mayor kasuhan mo sa ombudsman. O di kaya ikaw presidente, dating presidente, kasuhan mo dito sa ating bansa. Pero bakit hindi dito kinasuhan kundi sa The Hague, doon sa ICC, di ba? Ibig sabihin, walang kwenta, mahina ang Supreme Court natin, ang ating justice system. O baka hindi kakampi ng administrasyon, ganun ang paratang. At ng iba pang hindi naman Duterte supporters ng mga kalaban ng Marcos, ng mga Duterte. So tayo, ganun din ang ating pananaw. Hindi naman kami alipores ni Satanas o supporter ng mga magnanakaw ng mga politiko sa Pilipinas o mga siraulong mga parti-partido para magkurap sa Pilipinas at nakawin yung pondo ng bayan at sila ang yumaman at ang pamilya at alipores nila. I know darating yan at unti-unti malilipol as long as hinihiling natin sa Diyos. Isang high blood lang kayo, stroke, aksidente, o misteryosong sakit. Yang mga yan ho na politiko sa ating bansa ang tunay na salot at peste at linta ng lipunan ng Pilipinas at traidor sa Pilipinas na dapat ng malipol o sumpain ng Diyos. Tamaan ng kidlat kayo at talagang mga matay kayo, masalot kayo. Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Co reporting.